ganyan talagang buhay ng magsasaka. Talagang hindi maiwasan na yun naman talagang pinakakwan doon, yung pagbagyo. Pag wala kasing bagyo, talagang maganda yung ani ng mga magsasaka. Yun nga lang, ang problema doon sa presyo. Ang mahal pa naman ng mga farm inputs. Bibihira naman na nakakapagbigay ang national agency. Although meron, pero talagang hindi sapat yung talaga. Kasi buong Pilipinas naman ang bibigyan nila, kaya ilang milyon din yung na farmer yung bibigyan, kaya konti-konti lang din ang pero may kahit paano meron din na naibibigay. Hindi kaya dati nawala. Kaya lang talagang mag-budget talaga meron tayong kan. Saka yun nga, sabi ko nga, huwag tayong mawala, tumigil dun sa pag-aaral sa agrikultura. Kasi laging merong bago. Kuwan natin yan. Huwag natin isarado ang isipan. Yun, i-adapt natin kung may magandang technology. Kasi ang dami ng mga company na maganda rin yung mga product nila, di try natin. Makikita kung makakatulong sa atin na bakit hindi? Kung yun nga lang, dun sa presyo lang ang problema tayo nalulugi kung minsan pag bumabagsak. Pag bumabagsak. Yun nga. Pero ngayon, ito, siguro confident ka na mataas talaga presyo ngayon. Oo, sir, pagka ito. Nagtaas na ba? Yung nung sir, nakaraang buwan, nagtaasan, umabot pa raw ng 300 daw eh. Tapos bumaba dahil yung mga naunang parte ng Ilocos, Vizcaya, yung mga natamaan ng habagat, yun, paunti-unting namamatay. Kaya yung mga iba na natira, may bulyong pa na harvest. Although sa ibang parte ng Pilipinas, marami pa silang naani dahil maganda pa yung mga panahon doon, kaya lang mababa yung presyo doon. Yun ang nagkakaiba doon sa mga market. So itong hinihintay mo na recovery, kailan ka mag-harvest ito? Siguro mga sir, last week ng third week or last week ng October. Pagka hindi talaga. Pag wala nang susunod na bagyo, last week of October, marami bunga yan. Marami na yan. At kataasan ng presyo yan. Siguro nga sa pagka makakuha na yung mga iba, yung talagang naabutan na ng pagbaha. Yun naman ang problema natin, mga competition natin, mga iba-ibang bayan, saka area ng Pilipinas. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Yung certificate na hiningi mo sa akin, nakatulong yan? Oo sir, laking tulong. Ilang units ang nasa 6 units yung ang nabawas, sir. Kasi nasa 60 plus yung naabot ko. Pasok na yun. Kung wala yun, 60 plus mo, galing lahat sa experience mo yun? Oo sir, yeah. Experience, tapos yung mga certificate na kinuha natin, tapos yung malaki rin yung doon sa probiotics, saka doon sa yung soil amendment. Nakatulong. Ano nga pala ang masteral mo, kuya? Hindi naman masteral sir. Ano? Tinatapos ko lang yung base agriculture. Okay, sa undergrad. Undergrad. Pero malayo talaga sir. Hindi ba natapos yun? Hindi, kasi ibang kurso ako noon sa Seaman. Tapos nung parang shift mo. Hindi pa ako nag-shift. Di ba pumasok ako sa urban farming doon sa Caloocan. Hanggang sa nag-training, nag-aaral. Buti na lang yung mga certificate na yon naipon ko. Tapos nung tinuruan kami magkuha ng probiotic, tapos yung
soil amendment, ang laking tulong nun sir doon sa agriculture na pinasok ko para doon sa ITIAP ang tawagin, yung programa ng government. Kaya yung mga gustong mag-graduate ng kolehiyo na kahit sa anong kwan nila, gustong pasukin na larangan, basta makakuan sila makaipon sila ng mga certificate na yun. Ang laking So ang bagay. ano mo, BS Agriculture. BS Agriculture. Ano major? Crop Science. Dito sa PSU, Santa Maria. Oo. Di ilang units pa natira mo? 24 sir. Baka yung 24 na lang. 24 pero sinabit ko na yung baka mabawasan pa ng 3. Sana nga pan pa yun kasi may marketing malaki kasi yung kwan din ng marketing eh. May marketing kwan pala. Di ba hindi mo ba ano 'yon? Kailangan kasi ng kwan sir eh. Yung tawag doon, yung resibo. Kaya nakuha ko yung Resibo iba. na. Resibo na pinagbentahan ng yung naimbento ko na kwan. May local, may national saka international. Yun, may mga points kasi yun kaya ganda naman na kwan. Akala ko hindi ko kumabot pero yung inigaw sa inyo na certificate, malaking bagay yun. Talagang 6 points yung naidagdag na kwan. Di sana dinamihan pala natin. Wala na. sir. Sagad na yan. Okay na yun sir, marami na. Yung mga TESDA ang hinahanap naman nila. TESDA. Yung mga seminar, sagad na ako sa seminar eh. Tapos yung mga speakership, sagad na rin. Doon na lang sa TESDA nagkulang kasi hindi nila tinanggap yung NC1 ko na yung Bakit? automotive servicing. Walang kinalaman. Walang kinalaman. Pero sabi ko, ma'am, alam ang agrikultura may mga kwan na yan. Oo, machineries. Machinery na yan. Oo. Diyan nagagamit din, pero hindi nila kinobod eh. Hindi ko na lang ginon. Ang gaganda ng mga kwan yung answer, no? Alin? Inabangan ko yung mga kwan yun. Gaya nung sa meet and greet natin na kwan. Gusto ko rin kaya talagang kwan eh. Nawala sa panahon tayo na kwan. Gustong umatin pero talagang walang kwan. Saan sinabi mo sa akin? Nililibre na kita. Nahiya naman ako sir eh. Ang dami ko, Di ba, sa sunod ang dami na- ko binigyan ng libre. Ganun ba? Oo, di ba nagla-live ako? Namimigay ako ng libre. Hindi ko na ako Hindi mo kwan na sir. ano. Pero ang ganda talaga ng kwan niya eh. Lumaki na, Marami no? talagang natutulungan na kwan. Bukod sa natutunan yung mga farmer, pati mga fisher folk natin, laking tulong talaga doon sa mga impormasyon na naibibigay ng mga expert na talagang sanay na doon sa larangan na yon. Kung wala kayo doon, ang hirap talaga maghanap ng kwan. Meron siguro, may bayad. May bayad. Hindi kaya sa inyo, talagang Libre. libre yung kanan. Kunting kon na lang pagka gusto mong matuto, kunting sundot na lang kumbaga puntahan mo yung tao na yon. Dami bulaklak oh. Oo nga sir. Dami oh. Ang ganda ng kan. Ba't hindi ka nagmamalching? Maganda yung mulching. Yun nga Magastos. sir. Wala sa budget ngayon yun. Pero Naubusan. nagmamalch ka dati, di ba? Sir, doon dati ginawa natin doon. Yun sa talong dati. Ganda yan na kan. Yung nga lang may experience ako doon kaya doon sa gilid nung namimitas kami ng sili, buti nakita ko pumasok yung ahas. Sabi ko takbo ka, sabi ko sa pamangkin ko. Mahaba pa naman yung ahas na yun, yung binuhos yun. Buti napatay namin. Pumasok doon sa kulay brown na Hindi naman cobra. Hindi naman sir. Kalahil lang niya. Pero makamandag din. Makamandag talaga sir. Ganito na rin kalaki. Sabi, buti na lang pumasok sa doon sa plastic mulch. Sa mulch. Binabahayan daw talaga yung plastic mulch. Yun nga sir, yun ang pinakon. Kaya sabi ko, maganda nga yun, ang problema, yun naman hindi naman natin naiwasan na talagang pagkakon, may namamasyal na mga ganong kan Dahil may mga, kung minsan kasi ang plastic mulch, doon din namamahay yung mga daga. Kaya pupunta yung maagang-maaga o kaya dapit hapon. Dapit hapon kami nag-harvest ng panigang dati. Kaya yun. Ayan. So, natutunan po natin for today ay ang pinatubo F1 ay bagay na bagay para sa processing, no?
So, maraming buyers talaga ng mga nagpa-process ng sili. Ito yung mga ginagawang mga, so Artem, ganyan. Martin, saka yung konpata, sir, yung, di ba, sa may mga noodles. Noodles. Tapos, ewan ko kung... Yung parang powder. Kasi ngayon, di ba, marami na siyang tulong dun sa mga pangsasakit. May mga nalopatan nila sa parang gaya ng Epicacin. Mayroon natang, ewan ko kung kain yun. Yan ang... So kaya maraming processor na kailangan ng sili at ang preference nila ay yung pinatubo F1 dahil mas maanghang. Mas maanghang kanya. Yun talaga ang malaki rin ang bunga. Mas malaki ang bunga. Yung madaming mambunga. Maraming mambunga. So marami ka ring ma-harvest. Dire-diretso pa yung pamumulaklak. Dire-diretso pa yung pamumulaklak. So bulaklak, may hina-harvest, may bagong bulaklak, may maliit na bunga, may pasunod na bunga, dire-diretso. For the whole year yun, no? Kung aalagaan mo lang. Basta wag mong kakalimutan yung, kailangan kasi mayroon tayong mga parang planting calendar na yung paglalagay ng abono dapat nakandun din. Sundin mo yun talaga. Sundin talaga. Tapos kung umulan, doon mag-adjust muna tayo ng konti kasi pag na-stress yung halaman, pahinga natin ng ilang araw bago natin bigyan ng pagkain. Hindi po pwede nga bang umuulan, lalagyan mo? Oo. Pagka, hindi po pwede. Hindi pwede kung inaasahan natin na darating yung bagyo na malakas, pwede naman pa konti-unti bago magbagyo. Pero kung yung talagang kasagsagan ng bagyo at wag nating lalo na malakas ang hangin. Kasi sigurado yan papasokin ng punggos yan. Yun, baka mamatay pa kung masobra yung paglagay malapit sa puno. Masusunog pa. Kaya yung iba, pwede namang maglagay pero pa konti-konti lang. Yung At syempre, yung mga diskarte ni Kuya Reynold, no? From meron siyang knowledge about yung farming method na yung expertise mo? Nutrition farming. Nutrition farming. So may knowledge si Kuya Reynold about nutrition farming. So nagagamit niya 'yon pang mitigate, no? Oo, sir. Especially kung dumarating yung mga bagyo. Talagang hirap na hirap yung halaman. So na-revive mo. Oo, sir. Saka din, meron din pala ako, sir, na yung isang portion ng puno natin, pagka may namamatay, binubunot ko, pinapag-aralan ko yung mga ugat niya. Oo, kung ano yung amoyin o kaya yung yun din ang kailangan nating matutunan. Yung tingnan natin yung itsura ng halaman, yung kasi hindi naman lahat pantay-pantay paglaki, bibihira lang yung ganon. At tingnan natin yung bulas niya. Kung may sakit ba sa puno, sa tangkay, sa dahon, sa ugat, yan. Kailangan tayong, kasi sabi ko nga doon sa nakarang mga vlog natin na tayong mga farmer, tayo yung mga doktor ng halaman. Yeah. Yan ang pinakakan na. At higit sa lahat, maganda yung sinabi ni Kuya Reynold na maging open ka sa ibang technology, ang dami ngayon companies, no? Yung mga, even the seed companies, may sarili silang protocol. Yun, sir. Fertilizer, may sarili silang protocol. Pesticides, insecticides, may sariling protocol. Organic farming, may mga protocol. So napansin nyo, sir, birding-birde yung Ito. Yung lupa. Yung lupa. Kasi may bago kaming kinuha na ng puro microbes. Yung tama nga sabi ni Doc, balang araw lalago yan. Kaya may mga microbes na yan na nilagay. Tapos sarili mong concoction din yan? Sir, doon sa isang company namin na nakakuan po ako doon. Malapit nang lalabas pagka mayroon nakakuan na sa contract farming. Yung mga kuan. Ang ganda ng kuan ngayon. Kaya sabi ko, tama nga sabi ng Doc, nawala naman siya dito, pero yung mga tinuro niya talagang nabubuhay pa rin. Ang daming mga kuan. Ayan. So, Kuya Reynold, sa tagal-tagal mo nang nagfa-farming, sa dami na ng experience mo, sa dami na ng nakatrabaho mo ng mga kumpanya, no? At sa dami na ng nagdaang trader. Bakit ka tuloy-tuloy na nagfa-farm? Kasi passion natin yan, sir. Okay. Yun, masakit man sa bulsa, sa katawan. Pero kung hindi tayo gagawa, sinong pagpapakain sa ating mga kapwa Pilipino? Kaya wag tayong mawala ng pag-asa. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Alam naman natin na nalulugi, pero babangon at babangon tayo.
Siyempre, yung bawat lugi mo, may time din naman na bawi ka. Oo, sir, yung ganun. Otherwise, Pagka tinamaan ka na ng yung tamad o kaya yung tawag doon yung nawakalan ng pag-asa, wala. Mangyayari, ibig sabihin nun, hindi mo nakayanan yung pagsubok na ibinigay ng Diyos. Hanggang ngayon si Kuya Reynold ay hands-on dito sa farming. Ikaw pa rin lahat. Oo, sir. Pero pagka kaya pa, sir. Kahit maraming mga kayang-kaya. Na talagang pag-passion mo na yan, kahit gabi nga kung tutusin pag talagang kaming mga farmer pag makita mo lang yung halaman mo na may pagbabago, ang laking tumataba ang puso natin. Yan ang pinakakuno. So pag dumarating yung mga calamity kagaya nito katatapos lang, hindi ka nawawalan ng pag-asa? Hindi sir. Isip mo, kayang-kaya mo i-revive to? Pero kung talagang yung kasagsagan ng bagyo, talagang mapapaisip ka na ang daming challenges na naman. Pero kailangan dapat handa ka. Laban lang. Ay, si Kuya pala, yun nga, nahapiyawan namin, no? Ang sipag, no? Hindi lang masipag sa farming, no? Ginusto pa na magkaroon pa ulit ng another degree ng BS Agriculture major in Crop Science. Dito sa Pangasinan State U, Santa Maria Campus. So, hindi nadadaan sa edad yun, ha? Kahit ikaw pinaka doon sa klase mo? Naman sir, sigurado kasi ibang kami. Naka-separate kayo? Naka-separate kami kasi may yun sir. Pero ang kagandahan talaga may mga programa pala ng government na ganyan. Kahit may trabaho ka na, pwede ka palang mapagsabay yun sa pag-aaral. Basta nasa passion mo, saka talaga yung gusto mo yung tapusin yung kurso na gustong-gusto mo yun. Pag meron ka mga na-earning na certificate, yun, may equivalent sa points. Ang laking bagay kasi magsisimula ka doon sa ibang course na baka hindi na tayo natin kakayanin yun pag gano'n sir. Ang daming mga challenges. Pagdating ka magagaling na yung mga bata Kaya kayang-kaya naman natin na basta tiwala lang sa Diyos na tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Maraming salamat din sa inyo sir. Dahil laking din tulong lahat sa natin, mga nagawa natin, malaking tulong sa akin yun. Ako yung masaya na nagkita tayo ulit. Ako rin sir. Matagal na ha? Ilang taon na yun? Nasa pandemic pa yun, 2021. Nung tumigil tayo? Oo sir. Hindi pa tapos pandemic noon? Hindi pa tapos na. Patapos na. May naitulong ba yung pagiging partnership natin noon sa'yo? Oo sir, malaki. Malaking gaan. Saka doon din na tayo nakilala ng ibang mga marami nga doon may mga tumatawag pa nga taga ibang lugar. Gusto ko iyayain, sabi ko gusto ko man pero yung biyahe talaga. Kasi sayang din naman, tinanong ko, talagang malawak yung lupain nila. May Bicol, may Visayas. Kung malapit lang, pwede natin ganyan kung magdalawang araw lang doon, sayang din. Tapos tinanong ko kung may tao, wala rin may iwanan. Wala na. Yun, sayang din. Gaya doon sa inyo sir, di ba? Mahirap na... Ina-example mo ako ni Kuya. Talagang ganun, mahirap talagang maghanap. Hindi tawa ka ng tawa pag nakikita mo yung vlog ko doon sa farm dati. Nakakatuwa naman. At least may mga tayo sir. Kasi nagulat ako, maganda na. Pero nakita mo yung mga mali-mali. Hindi, at least naman sir. Alam ko naman na nakita nyo yung pagkakaiba ng doon At bandang huli may improve na sir body to ako. Hindi naman kasi yung unang bagsak, hindi naman yun na yun May mga alam ko naman kayang-kaya mapag-aralan yan. Kasi maganda yung lugar doon. Nakita ko yung mga pagdi-deliver natin sa Rustans, nakatulong ba yan? Oo, ganda sir na malaking kasi maganda nga yung presyo natin. Saka yung maganda, nakakatulong tayo na yung quality niya. May yung mga reject na ipapamahagi natin doon sa mga tao na hindi na natin pinababayaran, pang ulam na nila yun. Ulam na lang. Yan ang malaking tulong saka nakakatuwa na tumataba ang puso natin pag gano'n. Yung kahit alam mong pagod ka na pero pag may humingi na pangulam nila, yun, bawi ka agad.
Ayan. So, yung pag may mga magtatanong pa ba, open ka pa? O sir, basta may time na ako tayo. Pero pagka nakita ko ulit yung mga kanin ninyo, pero hindi ko pinapangako na masasagot ko po lahat. Hanggat kaya ko po sasagutin ko. Saan ka makakontak ko yan? Facebook page mo? May Facebook account mo? Reynold Velasco pa rin po. Yun pa rin. FB, Reynold Saka Velasco. makikita ko nun sa vlog natin nyo, sir. Makikita ko yung comment doon mga kan. Nagdi-direct naman sila kung minsan direct message na sila. Direct mo. Yun talaga. Para mas maganda tutuusin yung Facebook para makita rin ng ating resource person sino yung mga nagme-message. Kasi hindi po pwedeng yung nagme-message lang ang nag-i-screen ng kukontakin. Dapat yung kinokontak, ini-screen din niya sino yung mga kumokontak para fair. Oo, sir. Kaya siguro unti-unti mag-shift kami from puro Facebook na lang ang ibibigay rather than the phone numbers. Oo, sir. Yan. Kasi pag phone number kasi, minsan medyo mas magastos pa. At least yung doon sa Messenger o Facebook, mas pa yun. At mas kasi ako, yun ang palagi kong ginagamit. Kaya ayoko na ng tawag-tawag kung minsan. Pag mas maganda yung Facebook na lang para pagkawan. Basta wag lang naman kung minsan ng gabi. Nagpapahinga na talaga. Hindi ba, at least pwede mo naman sagutin ka na bukasan. Oo, sir. Yan naman pasensya na talaga doon sa mga viewers natin na hindi ko talaga masasagot lahat. Pero hanggat may time at kaya ko pa, sasagutin ko po. Gusto kong makatulong naman sa atin matulungan natin mga farmer. At baka kung minsan meron din may masabi kayo sa akin na yung mga pagkakamali ko, may batagdagan ng kaalaman, laking bagay yun. Para ikaw din matuto matuto ka pa. Yun ang hindi naman tayo pwedeng magsara ng isipan pagdating sa farming. Yan. Kaya Reynold, maraming salamat. Alam mo ba na akong darating? Sabi nga ni Sir Sir Cyril, sabi ko, alam ko na, magsisir body. Huwag kang mag-alala. Ako. Nung nung galing na kami sa unang location sino bang pupunta natin sa Santa Maria? Si Reynold Velasco. Tumawa ako. Kilala ko. Okay, Kuya. Thank you so much. Thank you so much, sir. Laking bagay ito sa atin na naman to. So, andito pa rin tayo sa Santa Maria at Kuya, anong pangalan mo po? Noli, sir. Noli. Rosario. Leo Bergonya. Ayan, si Leo Bergonya. Matagal na ho kayo mga farmer. Oo, sir. Ilang taon na po? Hindi na mabilang sa tagal. tagal. Sir, Matagal na rin, sir. Matagal na. Oo, sir. Okay, anong expertise ninyo? Naitanim? Sili? Sili, sir. Talaga sili rin. Anong tinatanim mo? Yung sir. Yung ganito ba? Pinatubo F1? Sir, Pinatubo F1. Ikaw, sir? Pinatubo F1, sir. Bakit pinatubo F1? Kasi parang mas maganda yung bunga niya, sir. Mas malaki kung kumpara sa ibang Mas malalaki, mas marami. Oo, sir. Mas mabigat. At saka pang tumatagal. Mas mabigat, sir. Mas mabigat. Yung wala kayong problema sa sinong bibili? Hindi, wala naman, sir. Wala naman kasi kung minsan may dumarating dito. May dumarating dito, sir. Sila lang tumatawag. Kung minsan naman kami nagdadala doon, sir. Kasi saan yung dinadala? Doon sa mga buyer kasi maraming nagbe-buy dito, maraming sir. buyer dito? Marami, sir. Maraming dito. Walang problema? Walang problema sa pagkuhan ng namin. Yung mga namin, sili namin. Sir, ano mas gusto mong buyer? Yung processor o yung pupunta Divisoria? Mas yata sa Divisoria, sir. Ngayon? Mas mahal ang Divisoria. Kung saan mas mahal, sir, doon kami. Kasi yung gastos namin sir, malaking gastos naman. So kumikita kayo dito sa sa Pinatubo F1? Oo, sir. Saka maganda naman kasi ang yan, pag nagano ng bunga niya. Madami kasi. Oo, sir. Madami kang ma-harvest. Oo, sir. Tapos mabigat. Maraming bunga, maraming maraming binta. Thank you, sir. Thank you so much. Kaya, Thank you, sir. So, again, dito pa rin tayo sa Santa Maria, Pangasinan. Ate, ano pong buong pangalan niyo? Imelda po. Imelda Velasco Pundanera po.
Kaano-ano mo si Kuya Reynold? Ay, magpinsan buo kami po. Ah. Tatay niya, tsaka Tatay tatay mo, ko, magkapatid po. Kay Velasco ka rin. Opo. Ikaw ba'y talagang nagtatanim? Opo. Anong expertise mo naman itanim? Yung sa sili din po, tsaka Sili rin? okra po. Okra. Anong sili mo? Binigyan po kami ng pinatubo FI din. F1. F1 pala, opo. F1. Kumusta naman? Experience mo sa pinatubo? Mas mabigat po siya kaysa sa po. Ay, nabanggit ko na. Bawal po. Sorry po. Mas mabigat ang pinatubo. Opo. Mas maraming mamunga. Opo, mas marami yung bunga niya. Di mas maraming benta. Opo. Saka po, mas tumatagal yung kanya po, bunga, mas ano ba yun? Mas makapal yung dahon niya, tsaka mas tumatagal siya, aabutin siya ng 1 taon po pag inalagaan talaga. Aabot na 1 taon talaga. Opo, pag kumpleto po yung abono, mga gamot na inilalagay sa patanim, yun po. Saka malinis. Kailan ka kumikita ng malaki sa sili? Pag December po, November, ganun. Kasi, mataas. Opo. Naabot pa nga pa yan ng 500 noon. Mayroon pa nga 1,000 po. Nakatikim Opo. ka ng 500? 800 nga po noon. Nakatikim ka ng 800? Opo. Oo. Kasi bihira lang po noon yung mga nagtatanim ng siling. Kung minsan po binabagyo, namamatay sila. Pero laban po lang ng laban. Laban ng laban. Opo. Hindi naman taon-taon namamalas ka. May swerte pa po naman po. Yan po, ang kwan po sa sili po. Tsaka doon po ako nakapagpaaral ng anak na teacher po. May anak po akong teacher. Dahil lang sa pagtatanim ng sili? Opo, doon kami kumukuha ng weekly po na pamasahe nila, tuition. 8 po yung anak ko 8? Opo, 8. Hindi nagpamilya. Hindi po kasi ako tumigil ng walang anak na babae kasi sunod-sunod. So ilan yung babae? Pang 5 po. Dito sana tama na nung 5. Hindi Babae po kasi lang pala hinahabol mo dalawang naging babae. Kung 3 lang pong inanak ko, di wala akong babae ngayon na 2. Magagraduate po ng IT yung isa. Ngayon graduating na po siya. Tiyaga lang po sa sili, hindi naman po... Tiyaga lang sa sili, akala ko tiyaga lang magparami. Hindi po, kasi sabi ng Diyos humayo at magparami. Sumunod ka lang. Hindi po, kasi po wala sa akin yung kanon po, family planning po. Ilan taon na ba kayo? 58 po. 58? Opo. Mayroon po akong anak na PWD po, pang-7. Bakit? Inborn naman po siya. Matanda ka na nun siguro? Hindi po, kasi daw, nung kasi uso yung tabako po. Tabako ka? Opo. Buntis ako, nag-harvest. Tapos pag nagtutusok, naiipit. Ganon? Opo, ganon. Dinugo po ako ng 7 months. hindi ko alam na yung siguro yung sa paa niya na ano ka, premature? Opo. Nanganak ka ng 7 months? Hindi po, 9 months din. Okay. Pero nung lumabas siya, ganun na po siya. Pero ngayon, college na po siya, business ads ang kinuha po. College din? Oo, first year college na po siya ngayon. Business ads po kinuha niya. Pero may siya, artificial leg. Dito kinakabit? Oo, may dugtong. Pero pag kinabit, nakakalakad? Opo, parang normal din po siya na nakakalakad. Pero kung naglalakad siya po ng malayo, sumasakit. Oo, yung paa niya. Nagagasgas. Kaya ngayon, sa bahay muna siya, nag-online classes po. Kasi hindi na naman siya makalakad kasi nasaktan na naman yung paa niya sa paglakad. Sige po. Maraming salamat po. Opo. Magmerienda na tayo doon. Opo, sige po. Thank you po. Thank you.
Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.